Sa bawat pintig ng puso, may kwentong tahimik na kumakatok. Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita? May damdaming pilit itinatago. Hindi. Hindi naman sa ganun. Sabihin ko naman sa'yo. Ang dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Gustong umusad. Pagod na pagod na pagod na pagod na ako! Ito ang Dear Mr. Cupido. Dito, ang pag-ibig ay hindi perpekto. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko kaya mahal mo ko? Minsan sabay sa indak, minsan sablay sa tiyempo. She loved me at my worst. You had me at my best. At binaliwala mo ng lahat yan. Ayun ba talaga yung tingin mo? I just made a choice. May mga pusong naghintay, may pusong napagod, may pusong handang magmahal muli kahit ilang beses nang nasugatan ng mundo. Kahit saglit lang. Kahit isang gabi lang. Pahiram ng asawa mo. Dear Mr. Cupido, dahil sa bawat pag-ibig, may kwentong kailangang marinig at pusong kailangang gumaling. Dear Mr. Cupido. Muli sa magandang araw sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Dear Mr. Cupido. And isa na naman kwento ng buhay pag-ibig ang inyo pong maririnig sa ngayon. And I hope ay ready na kayo para ma-inspire at the same time maging emotional sa ating story for today. But before that, allow me to say hi sa lahat po ng mga nakatutok sa ating Facebook Live. Hello to Luisa and pa-shoutout naman DJ. Dalang, yung pangalan mo ay Japanese or I don't know. Jameson lang pa. Hello Jameson Chavez and hello to Marlon Trinidad, Cristel Relos. Pakibata naman Jing Belmonte ng Muntinlupa City, Metro Manila sa mga anak ko at sa Belmonte family, Barota family, Dadwa, Halos at Ayay family. Thank you DJ from Jing. And hi to Melanie Hipolito. And napabati naman na family Joy Castro, Christy Peralta, Marlene Bantac at Anzeta sa Bulaon West Settlement, San Fernando. And hi to Jaron Malon sa pakibati naman from Australia. So ingat po dyan. And hello to Aljon Pangilinan. Shout out to you. And Bernadette Ballesteros Sigwa, pakibati naman na Ryan Pampanga. Sa wakas po, dibdam ko na ulit yung boses mo. And hi to Lorna or Angeles. Pabati naman dito sa Minari sa family Angeles. Galing po kay Lorna, especially kay Wilson. And ito, Lot Laksamana. And hi to Louisa. Maligay pong pakinig sa inyo. And I just want to say hi sa Mr. MVP ng San Antonio, Lubao, Pampanga. Shout out to you. Angelo Dimson. And hi to Dodgy Galang Crispino. Makabata naman Mexicool Aircon. Maligay pong pakinig. Well, huwag po kayong maglilipat ng istasyon dahil up next na po mga kwento ng buhay at pag-ibig. Dahil dito, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga may pinagdadaanan sa buhay pag-ibig at ang ating letter sender na si Jason. Inyo pong marinig sa ilang saglit lamang. Kausap ka namin sa bawat liham na sugatan ang damdamin. Mga kwento ng iniwan, ng iniwasan, ng pag-ibig na nagmahal pero nasaktan. Dear Mr. Cupido, pakinggan mo. Puso naming laging gulong-gulo.
bumitaw, may nagtatapang, pero durog ang loob daw. Dito sa programa, walang lihim na mag-isa, may karamay sa bawat tuldok ng luha. Dear Mr. Cupido, pakinggan mo, puso naming laging gulong-gulo. Turuan kaming magmahal muli sa sakit at luha, hanap ay pag-ibig. Dear Mr. Cupido, gabayan mo sa bawat linyang pili, isinusulat ito, kwentong ang puso na muling natututo. Sa sakit ng kahapon, hanap ang bago. Kung saan man siya ngayon, maririnig ba nito ang munting liham na para lang sa iyo? Sa bawat salitang di masabi ng harapan, ikaw ang tulay ng pusong gustong lumaban. Dear Mr. Cupido, pakinggan mo, puso naming minsan napagod na rin ito. Turuan kaming magmahal muli sa sakit at luha, hanap ay pag-ibig. Dear Mr. Cupido, hawakan mo mga pusong duro pero lumalaban ngayon. Kwento ng puso, dito nagtatagpo. Dear Mr. Cupido, sa'yo kami tagpo. Sabi nila, kapag mahal mo, kaya mong hintayin. Pero, paano nga ba kung gusto mo naman siyang hintayin pero hindi na bumalik? May babalik pa bang kahapon kung hindi na siya ang bukas mo? Itago mo na lang po ako sa pangalang Jason. Naisipan ko na sumulat dahil gusto ko rin na magbahagi ng story ko sa programa mo. Mahirap para sa akin na ako lang nakipaglaban. Pero hayaan niyo po ako na simulan kung paano ko nakilala ang babaeng tawagin mo na lamang sa pangalang Macy. Si Macy noon, Mr. Cupido, ay transferee sa school namin nung high school. Nakagaanan ko siya ng loob kaagad dahil na rin sa pareho kami ng mga trip na anime at yung mga nilalaro na games. May pagka-boyish noon siya, Mr. Cupido. Yung bang tipo na napag-isipan ko na baka tibo siya. Pero hindi naman pala. That time, alam ko sa sarili ko na wala naman siyang boyfriend. Wala rin kasi siya nakakwento sa akin. Walang sumusundo sa kanya. Ngayon pala, meron siyang ka-LDR. Nasabi niya sa akin na yung boyfriend niya yun ay long-time boyfriend na niya. Simula nung first year high school sila. Ewan ko nga ba kung bakit kahit ganoon man, para bagang nagselos ako. Wala naman akong karapatan dahil isa lang naman ako na kaibigan. Nung isang gabi noon,
Nung pagkatapos namin mag-practice sa school, nung naglalakad kami palabas, ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo kagad sa akin na sinabi na meron ka palang boyfriend? Ha? Bakit kailangan ko ba sabihin sa'yo? Bakit? Alangan ba kung sasabihin mo sa akin? Hindi naman sa ganun, pero hindi kasi ako mahilig na mag-open sa iba't ibang tao tungkol sa personal kong buhay. So, tingin mo sa akin ibang tao? Hindi naman sa ganun. Jason, that's a private thing. Ayoko na kinukwentong tungkol sa love life ko. Wala rin naman kasing relasyon sa'yo kung sasabihin ko o hindi. Oy, sabi mo galit ka? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Sa itsura mo parang galit ka Hindi. O sige na, uwi na ako. Teka lang. Kung hindi ka galit, bakit nag-walkout ka? May gagawin pa kasi ako. Jason, kilala kita. Nagsaselos ka ba? Eto ka na naman, kumakatok sa'king pintuan, muling naghahanap na makakausap. At eto naman ako, nakikinig sa mga kwento mo, paulit-ulit lang, titiis kahit nasasaktan. Ewan kung bakit ba hindi ka ba nadadala? Hindi ba't kailan lang nang ika'y iwanan niya? At ewan ko nga sa'yo, parang balewala ang puso ko. Ano nga bang meron siya na sa akin ay di mo makita? Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling nag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pa humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana, Ako, umaasang ng puso mo, baka sakali bang ito'y magbago. Narito lang ako, narito na kasama mo buong buhay mo. Ang kulang na lang, mahalin mo rin akong lubusan. Ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Ewan ko nga ba kung bakit ang kulit-kulit ko. Yung bang tipo na kahit anong gawin niya, hindi ako marunong magalit. Kahit anong favor niya ginagawa ko. Ang sabi sa akin ng tropa ko na si Carl, pero bakit mo ginagawa yun? Bakit ka nag-e-effort? Kasi gusto ko. Gusto mo nga, pero gusto ka ba niya? Hindi na mahalaga kung gusto niya ako. Ang mahalaga sa akin, yung andyan ako para sa kanya.
Malay mo, di ba? Malay mo isang araw, ako yung pipiliin niya. Paano kung hindi? Di kasi hindi. Di ko naman siya mapipilit, di ba? Alam mo, Jason, hindi ko alam kung nararamdaman mo ba yung katangahan mo? Halos mag-iisa't kalahating taon ka na nagpaparamdam sa kanya. Pero binabalik ba niya yung lahat ng efforts na ginagawa mo para sa kanya? Nararamdaman mo bang mahalaga ka sa kanya? Ha? Hindi. Minsan, oo. Mabait naman siya. Mabait lang siya. Kasi kaibigan lang ang turing niya sa'yo. Yun lang yun, Jason. Paano kung magawan ko ng paraan? Paano kung pagsuko ko yun naman yung kaya ko mahalin? Hanggang sa araw noon, tinawagan ako noon ni Macy. Pinuntahan ko naman siya. Nasa harapan ng gate siya ng bahay nila. At ang sabi ko, may problema. As usual. Tungkol ba ito sa boyfriend mo ulit? Yeah. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Pinipili mo kasi siya eh. Pinapakita mo kasi siya na hindi mo kaya na mawala siya sa'yo. Alam ko, Macy, na sino nga ba naman ako para magsabi sa'yo na nandito lang ako. Hindi ako mawawala. Kahit may mahal kang iba. Andito lang ako. Bakit nilihim mo sa akin ang iyong nakaraan? Naniwala naman sa'yo, ako'y nagtiwala. Hindi mo ba nararamdaman ang paghihirap ng puso ko? Noon pa may umiibig na sa'yo. Kung alam ko lang na may iba ka palang minamahal, di na sana ako naghintay sa'yo ng ganun katagal. Umasa ako, ang buong akala'y akin ang iyong mundo. Buti na lang at aking natuklasan, ikaw pala ay isang salawahan. Sana'y hindi nasayang ang lahat ng mga pangarap ko. Nung isang gabi noon, pinuntahan niya ako. Lang agad Doon, nagalit na ako ng tuluyan. totoo, Ang sabi ko sa kanya, para may sadyang ganyan, ano aking alam mo, pagod na ako sa'yo. Pagod na ako makinig sa lahat ng mga rants mo eh. Akala ko balay ka nandyan para sa akin. Sinabi ko yun noon. Pero hindi naman ko naman sinabi na unlimited yung pasensya ko. Bakit galit ka? Macy, come on.
Sino hindi magagalit? Tungkol na naman ito sa boyfriend mo, di ba? Pagod na ako makinig na kesyo na napapagod ka na gusto mo na sumuko, pero hindi mo naman siya maiwan. Ako naman tong tanga, kapag sinabi mo na magkita tayo, comfort mo ko, ando naman ako, di ba? Mabilis pa sa alas 7. Ngayon gano'n na naman. Makikinig na naman ako sa rant mo. Missy, ayoko magalit eh. Gusto kong habaan yung pasensya ko. Dahil mahalaga ka sa akin. Pero tignan mo naman ako. Tignan mo ako. Patuloy na umaasa sa'yo. Kahit nagmumukha na ako ng tanga. Hindi mo na kailangan pa ito'y sabihin pa na mayroong nagbago sa loob ng puso mo. Wala akong magagawa kundi palayain ka. Kaya pinilit kong huwag aminin sa iyo. Kung alam mo lang kaya ang tunay na nadarama, nanaisin mo pa bang lumayo sa piling ko? At kung alam mo lang sana, kailan may di mawawala ang pag-ibig ko sa'yo, laging nasa puso ko. Akala ko ay kaya na, ngayong wala ka na. Ngunit hindi pala, limutin kahit di magawa. Palagi kong tinatanong sa sarili ko, Iniwasan niya ako sa pag-uusap namin yun. ikaw Simula noon nanlamig siya. lahat ay inamin ko. Ako naman noon, hindi ako sanay na hindi kami nag-uusap. Kaya Tinuntahan ko siya, nagpasorry ako sa kanya. Umanda na naman ang pagiging tanga ko. Ang sabi ko sa kanya noon, kung ano man ang nasabi ko, sana mapagpasensyan mo ko. Okay lang yan. Nung hindi tayo nag-uusap, ang dami ko na-realize na ang tagal na pala kita nasasaktan. Na naging bulag ako sa pag-ibig na hindi ko naman natatanggap noon sa boyfriend ko. Na ex ko na ngayon. Ano? Ex mo na lang siya? Yeah. Nakipag-break ako sa kanya. Ang sagot niya, okay. Paano mo ipaglalaban yun? Yung gusto mo na pigilan ka lang umalis pero hindi ka pinigil. Kaya na-realize ka na hindi worth it. Pero kung susugal man ako ulit, baka sa'yo pwede pa. Seryoso. Kung gusto mo, pwede naman natin subukan. If mag-work, better. Kung hindi pipilit. Oy, deal. Look at us. Ain't it funny? Is it just beginner's luck? Maybe. Ooh, with just a touch, two different
we gotta take it, take the chance to make it now. Let the love begin, let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we found. Make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it in. Let the love begin. Dumating yung araw, Mr. Cupido, na mag-college na kami. Sabi ni Mama, sa Maynila na raw ako mag-aaral. Nandoon kasi ang dalawa kong kapatid doon nagtatrabaho. Ayoko nga yun umalis dahil si Macy dito mag-aaral sa Pampanga. Wala akong magawa dahil ang ate ko nagpapaaral sa akin. Tsaka una sa lahat, ayaw naman kasi nila na mag-girlfriend ako habang nag-aaral. Alam na ni na Mama at Papa tungkol sa bagay na yun at alam naman ni ate na may girlfriend ako. Wala naman akong tinatago sa kanila. Ang sabi ko noon kay Macy, nung paalis na ako sa Pampanga, luluwas na pa Maynila. Umayos ka dito ha. Ako pa talaga. Dapat nga ikaw eh. Kasi marami kang makaka-mingle at makaka-encounter na mga Manila girls. Nagsiselos ka kagad? Di naman. Kung kailan na kaka-start pa lang ang relationship natin, doon tayo maghihiwalay. Oh, huwag na sad. Mag-aaral lang naman ako doon eh. Saka, wala naman ako reason para maghanap ng iba. Sa ngayon, wala ka reason. Teka lang. Bakit parang ako yung may potential na magloko ah? Ano? Sige. Isumbat mo na naman yung ex ko. Hindi, biro lang. Huwag ka mag-alala. Lagi akong mag-update sa'yo. At pinapangako ko na ikaw lang ang pinakamaganda sa paningin ko. Wala nang iba. Mahal na mahal kita, Macy. Mahal na mahal. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hahadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo,
Ganun pala kahirap ang long distance relationship. Yung isang beses o dalawang beses sa isang buwan kayo magkita. Madalas kasi na busy ako nun sa school at ganoon din naman si Macy. Pero ginagawa namin ng paraan. Madalas rin ako mapagalitan noon kay ate. Dahil gusto kong umuwi noon para makita ang girlfriend ko. Madalas akong pinapagalitan dahil sumusobra na raw ako sa limitasyon ko. Nagpunta raw ako sa Maynila para mag-aral at hindi para makipag-girlfriend. Sabi ko naman, first time ko kasi na magkaroon ng girlfriend. Kaya ganoon din ako kaseryoso pagdating sa relasyon naming dalawa ni Macy. Ang sabi ko noon kay Macy, baka hanggang call muna tayo ngayon. Bakit? Napagalitan ka ulit? Oo, kasi gusto kong umuwi bukas. Diba? Sabi ko, magmumall tayo tapos celebrate natin yung milestone natin. Kaya lang di ako pinayagan ni ate. Ang dami rin niya kasing inuutos. Yung workload niya yata kasing taas pa ng hanit niya. Ikaw talaga loko-loko ka. E di, darating din yung time na pwede tayong magkita. Ayoko eh. Gusto na talaga kita makita. Jason, intindihin natin yung ate mo. Alam mo naman, di ba? Siya nagpapaaral sa'yo. Eh, wala naman tayong masamang ginagawa eh. Wala nga. Pero hindi pa pinahihintulutan ng pagkakataon. Sa ngayon, pwede naman tayong mag-video call. Nag-uusap naman tayo. Pero hindi ko nahawakan kamay mo. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala. Darating din yung time na magsasama tayo na madalas. Okay? Botang malungkot ka, botang tatakot ka, botang pahintunan mo ko, lumuwal ka, talana ka. Akit may bulan amasala, karikit kata, naman igagana ka. Uling balang benging ikikit kata, kilala ng bulan amasala. Akit may bulan amasana, karimikit kata, enakatumakot, enaku naman igagana ka. Uling balukong balang benging ikikit kata, ilalang sala. Akit may bulan na masala, karimikit kata, enakatumakot, enaku naman igagana ka. Uling balang benging ikikit kata, kilala ng bulan na masala.
Hanggang sa mag-third year college kami pa rin dalawa ni Macy. Dumating po yung point, Mr. Cupido, na tinawagan niya ako na gusto niya na mag-usap kaming dalawa. Malapit na yung monthsary namin noon. Pinuntahan ko siya sa kanila. Labagman sa kalooban ni ate ang pag-uwi ko, tumakas ako that time. Ang sabi ko noon sa kanya, "Oh, ba't bigla mo akong pinauwi? Namiss mo ako?" Uy, nakita ko na namumugto na ang mga mata niya at unti-unting pumapatak ang mga luha niya. Saka siya yumuko. Habang nakayuko siya, ang sabi niya, "I'm sorry." Sorry for what? Huy, kausapin mo ako. Ano nangyari sa'yo? I'm pregnant. Doon, napatayo ako, tinawakan kong mukha ko. What? Sa pagkakabigla ko, Mr. Cupido, nasuntok ko ang pader. Dahil alam kong hindi akin yun. Sa loob ng mag-aapat na taon, wala pang nangyari sa amin. Kaya alam kong hindi akin ang batang dinadala niya. Sino nakabuntis sa'yo? Ha? Magsalita ka. Ex ko. Ex mo? Ang ibig mong sabihin habang tayo nakikipagkita ka sa kanya? Hindi. Nagkabalikan kami. What? Nagkabalikan pa kayo? Macy. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Aalis ako. Aalis ako. Ayoko na may masabi ako sa'yo. Ayoko na masaktan kita. Jason, I'm sorry. Walang magagawa. Sorry mo. Walang magagawa. Sorry mo. Pabayaan mo ako. Pabayaan mo ako. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal? Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa.
at alagaan ka niya. Pagkalipas ng 1 linggo, Mr. Cupido, kinausap ako ng ate ko. Pagdating niya, kasama niya si Macy. Sabi ng ate ko, Jason, kung galit ka, isantabi mo na muna. Gusto ko lang makausap ni Macy. Saka kami iniwan ng ate ko sa sala. Nag-usap kami. At ang sabi niya sa akin, alam ko walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang na magpaalam sa'yo. Alam ko, isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero hindi ko nasuklihan ng lahat-lahat ng pagmamahal na binigay mo. Pero hindi ko na kaya nakuhain kasi sarili ko. Bakit mo pa sinasabi sa akin yan? Para ipinamukha mo sa akin na hindi mo kayang palitan ng ex mo? Ha? Okay na ako eh. Kinakaya ko na bawat gising ko wala ka. Bakit mo pa kailangan na nakausapin ako ngayon? Dahil hindi mo na ako makikita. Nag-stop na ako sa school. At magpapakalayo-layo na rin. Hindi ako pinanindigan ng ex ko. Hindi ko naman pinapanagot sa'yo or whatever na gusto ko makipagbalikan sa'yo. Walang ganon. Gusto ko lang na umaulit-ulit na humingi na sorry. Okay na yun. Ang importante, nakilala ko kung sino ka talaga ikaw. Umalis ka na. Huwag mo na ako lalahanin. Magiging okay din ako. Tinatanggap ko na yung paghingi mo ng sorry. Pinapatawad na kita. Basta huwag ka na magpaparamdam sa akin. Ituring mo na akong patay dyan sa buhay mo. Okay, umalis ka na. At yun ang huli naming pag-uusap. Sa ngayon, kinakaya ko naman ang pait na napagdaanan ko sa relasyon naming dalawa ni Macy. Siguro maging okay din ako, pero hindi muna ngayon. Sana, makapagbigay ng inspirasyon ng kwento ko sa mga tulad ko may pinagdaanan na dagok sa buhay pag-ibig. Nagmamahal, Jason. Sabi mo, ako lang dyan sa puso mo. Sabi mo, di ka magpapago. Sabi mo, magpakailanman. Sabi mo, di ako iiyak. Sabi mo, di mo ko iiwan. Sabi mo, sa'kin lamang iikot ang iyong mundo. Sabi mo, pag-ibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lamang. Walang iba, Walang iba sa puso mo. Sabi mo, pag-ibig. Inyo pong niyan yung kwento ng ating letter sender na si Jason dito lamang po sa Dear Mr. Cupido. Napaka sakit ng napagdaanan niya. Pero, you know what?
maganda na pinili mo ang sarili mo sa huli. Kasi paulit-ulit mo siyang pinipili. Di ba? Kahit hindi naman talaga siya kapili-pili. Sa bagay na yun na pinuntahan ka niya, gusto na humingi ng sorry. Siguro hinihintay na tong si Macy na pigilan mo siya na andito lang ako, na kahit na ako yung tatayo na tatay. So, parang ganun yung nararamdaman ko dito sa story. Kasi dati, nung binasura siya ng iba, ni-recycle mo. So, ang tendency, tingin niya siguro dito na andyan ka pa rin para sa kanya. And I'm happy na finally, na pinili mo ang sarili mo. Hindi bawal na piliin mo ang sarili mo, lalo pa kung hindi ka naman minamahal ng isang tao na gusto mo na paunanan ka ng pagmamahal pero ambon lang yung natatanggap mo sa kanya. Hindi bawal ang pinipili ang sarili kapag hindi mo na-deserve ang natatanggap mo, kapag sakit na ang ibinabalik sa'yo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng story mo. But before ako mag-goodbye, greetings muna tayo sa lahat po ng mga tumutok sa ating kwento. Ito, greetings coming from Mama Mean Labao. Binabati niya ang kanyang best friend. Happy birthday, Kiss Louise Flores Galvez. Teka lang, ulitin lang. Sino ba ako nawala? Teka lang, ha? Ito, greetings coming from Mean Labao. Labao po ba? Parang hindi, no? Labao po, no? Ay. Ito, happy greetings mula kay Ma'am Mean Labao. Binabati niya ang kanyang best friend. Happy birthday to Kiss Louise Flores Galvez. Happy birthday, Neng. My best friend since grade 2. Love you palagi. Greetings coming from your best friend, Mean Labao. Ito, greetings tayo mula sa ating Facebook Live. Hello to Maribel Kaling. And hello to Joy Garcia Castro. Masaya na ako, tunay DJ, sabi niya. Hello to Sikat Castro. So, maraming salamat. Ito yung mga Tagalubao. If I'm not mistaken, taga Wenceslao, di ba? And hi to Alvin Angeles. Nakakalungkot umasa na ikaw lang yung mahal, sabi niya. And kakalungkot, no? Hello to Tita Aida Peralta, John Manalang, kay May Mago. Pakibati naman kay Anan Garcia, Arlene Paus. Pabati naman listening dito. Passenger, cruise ship, Virgin. Sino? Nasa cruise ship ka. Okay. Uy, pasalubong. Pero lang, kahit tubig lang. Tubig alat. And hello to Loisa Loira. And hello to Mean Sobilio. Kay Doji Crispino. Pakibata naman pa-shoutout naman Mexico Erkan. Kay Luisa Lorna Angeles. Pakibata naman Minalin Idol Family Angeles. Maraming salamat po. And napakabati naman Jessie Sanchez. Valerio, enjoy mo lang bakasyon mo dyan. 5 years ka din sa Houston, Texas. Soon sana daw Mr. Cupido ma-meet ka in person. Super idol na ka para kano ayabot na itang bibigyan ng gift ka. Wow. Sure, why not? Well, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok sa ating kwento. Ito mali pala, Labaw pala yun. Okay, just wanna greet happy birthday sa best friend ni Ma'am Mean Labao na si Kiss Louise Flores Galvez. Happy birthday, Neng! My best friend since grade 2. I love you palagi. Greetings coming from Ma'am Mean Labao. Sa inyo pong lahat na tumutok, maraming salamat. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, kung wala kayong masabihan ng inyong nararamdaman, nandito lang ang inyong Mr. Cupido handang makinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig po ninyo. Dito lang sa Dear Mr. Cupido. May pusong muling pabangon sa likod ng mga luha. May pag-ibig na tutugon.
Hindi man ngayon ang sagot sa dasal mong papulong. Tandaan mong may bukas na maghihilom ng sugat mo. At kung sakaling ika'y mapagod sa paghihintay ng tamang tao, isang liham lang ang kailangan para muling maniwala ang puso. Dear Mr. Cupido, salamat sa pag-asa. Sa bawat pusong minsan nasaktan na, sa gitna ng dilim, may bituin pa rin pala, nagkagabay sa ating dalawa. Hindi man perpekto ang mundo, may pag-ibig pa rin totoo. Hanggang sa muling liham na isusulat mo, narito lang